My dear brothers and sisters, our first reading is a continuation of the proclamation from the book of the prophet Amos. And in the first reading, we heard the Lord saying through the prophet Amos, I hate, I spurn your feasts, says the Lord. I take no pleasure in your solemnities. Your cereal offerings I will not accept, nor consider your stall-fed peace offerings. Sabi ng Panginoon sa unang pagbasa, hindi ko tatanggapin ang inyong mga alay. Hindi ko gusto ang inyong mga pagdiriwang. Hindi ko gusto ang inyong pagpifiesta. Siguro, sa panahon natin ngayon, pwedeng sabihin, ayaw ko ng inyong mga prosesyon. Ano ba talaga ang gusto ng Diyos? Bakit niya ayaw ang ganitong mga gawain? Is He against worship itself? No. No. God is not against festivals. God is not against solemnities. God does not want us to stop celebrating, worshiping. No. But rather, God, in the first reading, is telling us, your worship must not be disrupted by your kind of life. In other words, your worship should not be disconnected with your kind of life. At yun yung gustong sabihin ni Propeta Amos. Sabi niya sa mga tagapakinig niya, oo, nagdiriwang kayo, nag-aalay kayo sa Diyos, sumasamba kayo sa Diyos, pero winawalang hiya naman ninyo ang inyong kapwa. Hindi nyo ibinibigay sa kanila ang dapat nilang tanggaping sweldo. Hindi kayo makatarungan. Pinapapatay ninyo ang mga taong hindi nyo gusto. So that is the point of Amos. That is the point of God. Worship must be connected with the way of life. Yung pagsamba natin, hindi dapat ihiwalay sa ating pamumuhay. Ito madalas ko sinasabi, no? Dito sa loob ng simbahan, ang babait natin. Tinitignan ko mga mukha ninyo, mukha naman kayo mga babait, lalo na mga taga-Angat, Bulacan. Ha? Pero, bakit naiiba paglabas natin ng simbahan? Bakit merong nagbabago paglabas natin ng simbahan? Yun ang hindi gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kung dito sa loob ng simbahan, mababait tayo, mabubuti tayo, minamahal natin ng Diyos, sumasamba tayo, ang gusto ng Diyos, dalhin natin ito maging sa labas ng simbahan. Kaya, pagkatapos nating magsimba, tapos mumurahin natin ang ating mga kasambahay, mangungurakot tayo sa ating opisina, magnanakaw tayo sa kaban ng bayan, may mali. May mali. At dyan tayo madalas napupulaan. Sinasabi natin tayo ay isang bansang Kristiyano. Majority ng Pilipino ay nabinyagan, Kristiyano, alagad ni Jesus. Pero bakit sa lipunan natin, nakikita natin ang pangurakot, nakikita natin ang mga klase ng mga politiko na namumuno sa atin,
nakikita natin ang pamamaraan ng pagpili natin ng mga pinuno sa pagboto natin sa mga walang karapatan, bakit merong disconnect? Kasi katulad ng panahon ni Amos, natatapos tayo sa pagsamba sa Diyos at hindi ito umaagos sa pagmamahal sa kapwa, sa bayan, sa kalikasan. That is the challenge. Hindi sinasabi ng unang pagbasang huwag tayong sumamba, huwag tayong magdasal, huwag tayong magprosesyon. Hindi sinasabi yon. Ang sinasabi sa atin ng unang pagbasa ay huwag tayong huminto sa mga banal na gawain. Kinakailangan umagos ito sa banal na pamumuhay. Si Santa Monica ay banal, hindi dahil lang siya madasalin. Hindi lamang dahil sa lumuha siya ng lumuha para sa ikapagbabago ng kanyang anak na si Agustin. Siya'y banal at nakumbinsi niya ang kanyang anak na magbago sapagkat ang kanyang pagdarasal, ang pagdarasal ni Santa Monica ay sinasabayan niya ng maayos at mabuting pamumuhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, yan ang hamon sa atin ng unang pagbasa. Yan din ang hamon sa atin ng buhay ni Santa Monica. Ang banal na pagsamba ay dapat magbunga ng banal na pamumuhay. Amen.